Kumusta guys? Alam niyo ba yung feeling na akala mo'y tapos na ang lahat? Yung naka-move on ka na, nakabuo ka na ng sarili mong mundo. Tapos, biglang boom! Ang ex-husband mong bilyonaryo na iniwan mo 5 taon nang nakakaraan, bigla na lang lilitaw sa harap mo. Pero hindi lang yon ang twist dahil sa likod ng pagtakas ni Philomena. May itinatago siyang napakalaking lihim at hindi lang isa kung hindi 3. Yes, you heard it right. Triplets. Ngayon, itatanong ko sa inyo, kung ang isang lalaking may hawak ng buong mundo ay desididong bawiin ka at ang mga anak ninyo, may laban ka pa ba? O baka naman sa ilalim ng lahat ng galit at pride, may pag-ibig pa palang natitira na kailangan lang balikan. Samahan niyo akong buksan ang pahina ng The Billionaire's Ex-Wife and Their Triplets. 5 taon nang nakalipas, tumakas si Philomena Montefalco mula sa ginintoang hawla ng kanyang asawa. Iniwan niyang lahat, ang marangyang buhay, ang pangarap at ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay isang transaksyon lamang. Para sa mundo ni Adrian Marcos ay isang bilyonaryong walang puso, isang magnate na kayang bumili ng kahit na ano. Para kay Philomena, siya ang lalaking dumurog sa kanyang pagkatao. Ngunit ang pagtakas ni Philomena ay may bitbit na lihim. Isang lihim na nakatago sa anyo ng 3 malulusog at matatalinong bata, ang kanyang mga triplets. Ngayon muling nag-cruise ang kanilang mga landa sa isang business event na pilit na iniiwasan ni Philomena. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay hindi lamang nagdala ng nostalgia, kung hindi isang bagong unos. Hindi na ang dating Philomena ang kaharap ni Adrian, isa na siyang matapang na ina na handang gawin ng lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Nang matuklasan ni Adrian ang pagkakaroon ng mga bata, nagbagong lahat. Para sa kanya, ang mga triplets ay hindi lamang dugo at laman. Sila ang huling baraha na gagamit niya para mabawi ang tanging babaeng kailanman ay nagpatibok sa kanyang matigas na puso. Maglulunsad si Adrian ng isang labanan kung saan walang puwang ang pagtanggi. Pipilitin niyang pasukin ang buhay ni Philomena. Gagamitin ang kanyang yaman at impluwensya upang makuha ang atensyon ng mga bata at sisirain ang mga pader na tinayo ni Philomena sa loob ng kalahating dekada. Ngunit sa gitna ng banta ng paghihiganti, mga lihim na mabubunyag at ang nag-aalab na pagnanasa na hindi kailanman namatay. Kakayanin ba ni Philomena na labanan ng bilyonaryong asawa na desididong bawiin ang kanyang pamilya? O mahuhulog siyang muli sa bitag ng pag-ibig na alam niyang wawasak sa kanya? Sa pagitan ng galit at pagmamahal, ang tadhana'y may sariling laro at sa pagkakataong ito, hindi papayag si Adrian na maging ex-wife na lamang si Philomena habang buhay. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang tablado ng mga mapagpanggap. Ang kristal na chandelier sa kisame ay naglalabas ng malamig at nakakasilaw na liwanag, sumasalamin sa mga mamahaling alahas at pilit na mga ngiti ng mga taong naroon. Para sa karamihan, ito ay isang gabing puno ng tsampan at oportunidad. Para kay Philomena Montefalco, ito ay isang labirinto ng mga alaala na matagal niya nang binaon sa limot. Huminga ng malalim si Philomena. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa habang naghihintay ang pagdating ng board members. Suot niyang isang midnight blue na silk gown na simple, ngunit elegante na nagtatago sa kanyang kurba at nagbibigay ng imahe ng isang babaeng may paninindigan. Philomena, okay ka lang ba? Bulong ni Elena, ang kanyang head assistant sa Montefalco Designs. Parang maputla ka. Ayos lang ako, Elena. Pagsisinungaling niya. Ang totoo pakiramdam niya ay may nakatutok na punyal sa kanyang likod. 5 taon nang nakalipas mula nang iwan niyang mansyon ng mga Marcos. Sa gitna ng malakas na ulan, iniwan niyang lahat ng karangyaan, kapalit ng kalayaan at ng pagmamahal na sa wakas ay matatawag niyang sa kanya lang. Ang kanyang mga triplets, sina Sky, Storm at Sonny. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Silang dahilan kung bakit siya bumabangon ng maaga at ang dahilan kung bakit gabi-gabi siyang nagdarasal na sana huwag na silang mahanap ng lalaking nagmamay-ari ng kanyang apelyido.
Biglang tumahimik ang ingay sa loob ng ballroom. Ang mga bisita na kanina lang ay nagtatawanan ay tila mga estatwang napako sa kinatatayuan. Ang mga ulo'y lumingon sa pintuan ng ballroom na dahan-dahang bumukas. Pumasok si Adrian Marcos. Hindi siya naglalakad, siya ay nagmamarcha. Ang kanyang suot na bespoke Italian suit ay bumagay ng perpekto sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata, malamig, matalim at kulay abo ay parang mga radar na naghahanap ng target sa loob ng silid. Walang emosyon ng kanyang mukha, isang maskara ng kapangyarihan na kinatatakutan ng kahit na sinong business mogul sa bansa. Nang magtamang kanilang mga mata, naramdaman ni Philomena na tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng paligid ay naglaho, napalitan ng malakas na pintig ng kanyang puso na parang tambol sa kanyang dibdib. Sa dami ng taong naroon, si Adrian ay tila nakatuon lamang sa kanya. Ang bawat takbang nito palapit ay parang pagdikta ng kanyang sariling kamatayan. Huminto si Adrian sa mismong harap nila. Ang presensya nito ay napakabigat, tila kinakain ng espasyong nasa pagitan nila. Mrs. Marcos. Malamig na bati nito, ang kanyang boses ay malalim, isang baritonong nagdadala ng babala. O mas gusto mong tawagin kitang Miss Montefalco. Akala ko ba wala ka na sa mundo ng mga mayayaman? Naramdaman ni Philomena ang pagkinit ng kanyang pisngi. Hindi na ako asawa mo, Adrian. At hindi ako narito para sa'yo. Narito ako para sa proyektong ito. Ngumisi si Adrian, isang ngising walang bahid ng saya. Kumakbang siya na mas malapit hanggang sa maamoy ni Philomena ang pamilyar na samyo ng kanyang mamahaling kolon. Ang pabangong naging bahagi ng bawat gabi ng kanyang nakaraan. Sa batas, ang papel na pinirmahan natin ay nananatiling may bisa, Philomena. Bulong ni Adrian, sapat na malapit para siya lang ang makarinig. 5 taon kang nagtago, 5 taon kitang hinanap. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pinambayad ko para lang mahanap ang bawat bakas na iniwan mo? Nalaki ang mga mata ni Philomena. Wala kang karapatan. Karapatan? Tumawa si Adrian ng mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Ako ang may-ari ng bawat kumpanya at lupaing tinatapakan mo ngayon. Sa mundo ko, akong gumagawa ng karapatan. Tumingin si Adrian sa direksyon ni Elena bago bumalik ang tingin kay Philomena. Ipaghanda mo sarili mo, Philomena. May mga bagay na hindi natapos nung huli tayo nagkita. At sa pagkakataong ito, hindi kita hayaang na tumakas ulit. Tumalikod na si Adrian at nagpatuloy sa paglalakad. Iniiwan si Philomena na nanginginig at hirap huminga. Alam ni Philomena na ito nang simula ng katapusan ng kanyang payapang buhay. Ang mga triplets niya, ang kanyang mga anghel ay hindi naligtas. Habang pinapanood ni Philomena ang likod ni Adrian na papalayo, isang pangambang bumalot sa kanya. Alam na ba niya? Alam na ba niyang tungkol sa mga bata? Ang bawat segundo'y naging isang pasanin. Alam niyang hindi lang basta negosyo ang pakay ni Adrian. Yun ay digmaan at handa si Adrian na tupukin ang lahat para lang makuha ang gusto niya. Ang pagmamaneho pa uwi ni Philomena ay parang isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga guhit na lamang sa kanyang peripheral vision. Hindi maalis sa kanyang isipan ang malamig na boses ni Adrian at ang paraan ng pagtingin nito. Isang tingin na tila nag-scan sa kanyang buong pagkatao. Naghahanap ng mga ebidensya na nakaraan. Nang marating niyang maliit ngunit maalagang bahay sa labas ng lungsod, mabilis siyang pumasok. Hindi niya gustong dalahin ang tensyon ng gabi sa loob ng sanctuary na to. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong na siya ng 3 pares ng maliliit na paa na tumatakbo patungo sa kanya. Mami! Mami! Sigaw ng 3. Si Sky ang panganay na may seryosong mga mata na kamukhang kamukha ni Adrian. Si Storm ang pinakamakulit na laging may gasgas sa tuhod at si Sunny ang bunsong may pinakamagandang ngiti. Dahan-dahan mga baby! Hingal na wika ni Philomena habang yumayakap sa 3. Ang bango ng kanilang buhok ang nagsilbing gamot sa kanyang naguguluhang isipan. Sa sandaling ito nakalimutan niya ang ballroom, ang bilyonaryo at ang banta nito. Mami, bakit late ka? Sabi ni Yaya may dinner meeting ka raw. Tanong ni Sky habang tinitingnan si Philomena ng may pag-aalala. Masyadong matalinong batang ito para sa kanyang edad. Minsan nakakatakot ang talas ng pakiramdam nito. May inisikaso lang si Mommy sa trabaho.
pagsisinungaling ni Philomena habang hinahalikan ng noon nito. Paakyat na niya ang tatlo sa kanilang silid at siniguradong nakatulog ang mga to bago siya tumungo sa kanyang maliit na study room. Kinuha niyang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng isang kahon ng mga gamit pang sining. Dito nakatago ang tanging alaala na iniwan niya bago siya tuluyang humiwalay sa mundo ni Adrian. Isang kopya ng kanilang marriage contract at ang mga resulta ng ultrasound na hindi niya na ipinakita sa asawa. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang sarili. Paano kung malaman ni Adrian ang totoo? Paano kung kunin itong mga bata? Alam niyang impluwensya ng lalaki. Kayang-kaya nitong gamitin ang batas at ang pera at ang takot para makuha ang gusto nito. Sa loob ng 5 taon, ginawa niyang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang mga bata. Malayo sa karangyaan, ngunit puno ng pagmamahal. Handa siyang magpakamatay para sa kanila. Habang nakatulala, narinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone, isang unknown number. Alam niya kung sino ito. Alam kong hindi ka magtatagal sa bahay mo, Philomena. Masyadong maliit ang mundo para magtago sa akin. Ang text message na yon ay parang laso na dumaloy sa kanyang sistema. Hindi lang siya binabantayan ni Adrian, inaabangan siya nito. Hindi makatulog si Philomena. Bumangon siya at lumakad patungo sa silid ng mga triplets. Pinagmasdan niyang 3 muka na payapang natutulog. Ang hubog ng mga labi ni Sky, ang pagkakaayos ng kilay ni Storm at ang lambot ng pisngi ni Sunny. Lahat ng yun ay piraso ni Adrian na nananatili sa kanya. Hindi ko kayo ibibigay, bulong niya sa dilim habang hinahaplos ang buhok ni Sky. Hindi niya namalayan na malapit na palang bukang liwayway. Ang banta ni Adrian ay hindi lang isang simpleng salita. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan at sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso niyang nakataya kundi ang mismong kaluluwa ng kanyang pamilya. Kinabukasan habang nag-aagahan, nakatanggap si Philomena ng isang courier, isang makapal na sobre na may selyo ng Marcos Holdings. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito isang demand letter o legal notice. Ito ay isang imbitasyon para sa isang exclusive charity gala na gaganapin sa mismong mansyon ni Adrian sa susunod na linggo. At sa ilalim ng pangalan niya, may nakasulat na isang maikling nota. Bring the future with you. I already know, Philomena. Nahulog ang kutsara ni Philomena mula sa kanyang kamay. Alam na nito. Alam na ni Adrian. Ang bantay hindi nahula. Ito ay isang realidad na sasalubong sa kanya sa loob ng mismong teritoryo ng lalaking kanyang kinatatakutan at minahal. Ang loob ng mansyon ng mga Marcos ay tila isang museo na malamig na karangyaan. Mataas ang mga kisame, ang mga pader ay natatakpan ng mamahaling Renaissance at ang bawat hakbang ni Philomena sa marmol na sahig ay naglalabas ng isang nakakabinging alingawngaw. Kasama niyang 3 bata na nakasuot ng disente ngunit simpleng damit. Na tila mga inosenteng biktima na pinapasok sa lungga ng isang mabangis na hayop. Mami, bakit napakalaki ng bahay na to? Nakakatakot naman, bulong ni Sunny habang mahigpit na nakahawak sa ilayan ng palda ni Philomena. Huwag kang matakot, baby. Nandito lang si Mommy. Pagpapakalma ni Philomena kahit ang sarili niyang dibdib ay tila sasabog sa kaba. Biglang bumukas ang malaking double door sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Adrian. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng granito. Sa likod niya ay ang kanyang mga abogado at security team, ngunit ang lahat ng atensyon ni Adrian ay nakapako sa 3 bata. Tintigan niyang bawat isa sa kanila. Si Sky, si Storm at si Sunny na tila sinusuring bawat anggulo ng kanilang mukha upang hanapin ang sarili niyang mga katangian. Philomena, tawag ni Adrian, ang boses niya hindi ng malamig at mapang-uyam na tono noong nakaraang gabi. Ngayon ito'y puno ng isang kakaibang otoridad. Isang pangangailangan. Ano ang gusto mo, Adrian? Matapang na tanong ni Philomena. Kinarangan ng mga bata gamit ang kanyang katawan. Narito kami dahil sa pinadala mong imbitasyon. Sabihin mong gusto mong sabihin at aalis na kami. Hindi sumagot si Adrian. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nang huminto siya sa harap nila, yumuko siya ng bahagya upang maging kapantay ng paningin ng mga bata. So, ito ang lihim na itinago mo sa akin sa loob ng 5 taon? Wika ni Adrian, ang kanyang mga matay nagbabaga. Tinignan niya si Sky, ang panganay. Ano ang pangalan mo, bata? Sky po, sagot ng bata nang walang pag-aalinlangan. May kakaibang tala sa mga mata ni Sky na tila hindi natatakot sa presensya ng lalaki. Napangisi si Adrian. Sky,
Ang ganda ng pangalan. Tulad ng iyong ama. Hindi mo siya ama. Matigas sa sagot ni Philomena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala kang karapatan sa kanila. Iwan mo kami, Adrian. Umalis ka sa buhay namin. Tumayo ng tuwid si Adrian at tinarap si Philomena. Ang distansya nila ay halos wala na. Karapatan. Philomena, sa mundong ito ang karapatan ay binibili. At hindi mo matatakasan ng katotohanan na ang dugong nananalaytay sa mga batang ito ay akin. Ginawa ko lahat para protektahan sila mula sa mundong katulad mo. Sigaw ni Philomena. Hindi na napigilan ng luhang kanina papilit na pinipigilan. Para sa iyong pag-ibig ay isa lang kontrata. Para sa iyong pamilya ay isa lang trophy na ipinaparada. Hindi ko hayaan na lumaki sila sa loob ng mansyong ito na puno ng pagkukunwari. Biglang humawak si Storm, ang ikalawa sa kamay ni Adrian. Sir, bakit ka po umiyak si Mommy? Natigilan si Adrian. Ang kamay ng bata ay mainit, maliit at inosente. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam ang bilyonaryo ng isang kirot sa kanyang dibdib. Isang emosyong matagal niya nang binaon sa ilalim ng kanyang yaman at kapangyarihan. Hindi ako umiiyak, bata. Sagot ng Adrian at sa isang pambihirang pagkakataon, ang kanyang boses ay lumambot. Pero mabilis din itong nagbago nang lumingon siya kay Philomena. Mananatili kayo dito. Ano? Gulat na tanong ni Philomena. May kasunduan tayo. Pahayag ni Adrian, ang kanyang boses ay naging seryoso at walang emosyong muli. Mananatili kayo sa mansyong ito sa loob ng 1 buwan. Kung pagkatapos ng 1 buwan ay mapapatunayan mong hindi nila kailangan ng isang ama at hindi nila kailangan ng proteksyon ng isang Marcos, papayagan kitang lumayas at hindi na kataguguluhin. At kung hindi, hamon ni Philomena. Kung hindi, sagot ni Adrian habang tinitignan ng 3 bata na may determinasyon. Gagamitin kong lahat ng batas sa bansang ito para makuha ang buong kustodiya sa kanila. Piliin mo, Philomena, ang pagsuko ng kusa o ang paglaban sa akin sa korte na hindi mo mapapanalunan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Alam ni Philomena na ito'y isang bitag, isang napakadelikadong bitag. Ngunit tinignan niyang mga anak at nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Alam niyang walang ibang paraan para protektahan sila kundi ang harapin ang demonyo sa sarili nitong tahanan. Tatanggapin kong hamon mo, matapang na sagot ni Philomena. Pero tandaan mo, Adrian, baka sa pagtatapos ng 1 buwan hindi mo na sila makuha dahil baka ikaw nang ayaw nilang iwanan. Ngumisit si Adrian, isang-ising puno ng tiwala sa sarili. We shall see, Mrs. Marcos. We shall see. Ang unang gabi sa mansyon ng mga Marcos ay hindi naging tahimik. Para kay Philomena, ang bawat sulok ng marangyang bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing umiyak siya sa ilalim ng kumot habang hinihintay ang pagdating ni Adrian mula sa kung saang business trip. Ngunit ngayon, mas mabigat ang pasanin niya. Hindi na lang siya ang nakataya. Narito ang 3 buhay na bunga ng kanyang pag-ibig at pagsasakripisyo. Mommy, bakit napakalaki ng kwarto natin? Parang hindi na tayo makakalabas. Tanong ni Sunny habang ginagalang paningin sa master suite na ibinigay ni Adrian para sa kanila. Ang silid ay kasing laki ng buong buhay nila dati. Dito muna tayo, baby, para sa seguridad natin. Sagot ni Philomena habang inaayos ang kanilang mga gamit. Ang totoo, ito ang pinakasentro ng kontrol ni Adrian. Ang bawat pasok at labas nila ay binabantayan ng mga security guard na nakabantay sa bawat sulok ng pasilyo. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian nang walang kumatok. Ang kanyang presensya ay tila kuryenteng bumabalot sa buong silid. Hawak niyang ilang mga dokumento. Hindi ko akalain na ganito ka kasimple magdala ng gamit. Simula ni Adrian habang nililibot ang tingin sa mga mumurahing damit ng mga bata na nakatupi sa kama. Philomena, isa kang Marcos. Ang mga anak ko hindi dapat nakasuot ng ganito. Ang mga damit na ito ay galing sa pinaghirapan ko, Adrian. Matalim na sagot ni Philomena. Hindi ko kailangan ng pera mo para mapalaki sila ng maayos. Ang moralidad at disiplinang tinuro ko sa kanila, hindi ang tatak ng damit. Tumawa ng mapait si Adrian at lumapit kay Sky na abala sa paglalaro ng puzzle sa sahig. Disiplina, ang pagtatago sa akin sa kanila isang pagkukulang sa moralidad, Philomena. Inalisan mo sila ng karapatang makilalang kanilang ama. Dahil wala kang puwang sa buhay namin noon, sigaw ni Philomena. Hindi na nakapagpigil. Naging abala ka sa pagpapalago ng empire mo. Nakalimutan mong asawa mo
Nakalimutan mo na may tao sa loob ng bahay na ito na naghihintay ng kahit na konting atensyon mo. Kaya wag mong babalik ta rin ang sitwasyon. Tumayo si Adrian at hinarap si Philomena. Ang kanilang mukha ay pulgada na lamang ang layo. Ramdam ni Philomena ang init ng katawan nito, ang pamilyar na mask na lagi nagpapadala ng kaba sa kanyang sistema. Kaya ko silang bigyan ng mundo, Philomena. Lahat ng gusto nila, makukuha nila sa isang pitik lang ng daliri ko. Anong maibibigay mo sa kanila? Paghihirap? Pagmamahal? Giit ni Philomena. Isang bagay na hindi mo kayang bilhin, kahit na bilyon-bilyon mong dolyar. Biglang naantalang kanilang pagtatalo nang marinig nilang mahinang iyak ni Storm. Ang bata ay nagsimula mula sa kanyang pagtulog dahil sa ingay. Mabilis na lumapit si Philomena, ngunit mas naunang nakarating si Adrian. Ang lalaking kilalang bilang iron-hearted billionaire ay dahan-dahang binuhat si Storm. Nakita ni Philomena ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang lamig ay napalitan ng isang emosyong hindi niya mabigyang kahulugan. Isang pagtataka o marahil pagsisisi. Shh, little one. Mahinang wika ni Adrian na ikinagulat ni Philomena. Hindi niya akalaing marunong tong kumalma ng isang bata. Bakit ka po nandito, sir? Tanong ni Storm habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Kinatawag mo kong sir? Tanong ni Adrian, bahagyan na pangisi habang tinitignan si Philomena. Tawagin mo kong Daddy, Storm. Nanigas si Philomena sa kanyang kinatatayuan. Ang ultimatum ay nagsimula na. Gagamitin ni Adrian ang mga bata para unti-unting pasukin ang buhay ni Philomena. Hindi siyang daddy niyo. Mabilis sa sabat ni Philomena. Pilit na kinukuha si Storm mula sa mga bisig ni Adrian. Hayaan mo silang magdesisyon, Philomena. Malamig na wika ni Adrian, hindi binibitawan ng bata. Sa loob ng isang buwan, makikita natin kung sinong mas karapat-dapat sa kanila. At sa bawat gabing lilipas, mas lalo ka mapipilitang harapin ng katotohanan na hindi mo ako matatakasan habang buhay. Pagkalabas ni Adrian ng silid, bitbit ang mga bata, naiwang tulala si Philomena. Alam niyang ang bawat segundo'y bahagi ng isang laro na hindi niya sigurado kung matatalo niya. Ang bilyonaryo hindi lang basta nakikipaglaban para sa kustodiya. Nakikipaglaban siya para mabawi ang lahat ng iniwan ni Philomena, kabilang ng kanyang puso. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Philomena. Narinig niyang boses ni Adrian sa kabilang kwarto, kinakwentuhan ng mga bata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Philomena na baka hindi niya gustong manalo sa laban na to. Anong gagawin ko? Kung sa huli, pati ako ay mahulog muli sa kanya. Tanong niya sa kanyang sarili habang tumutulong isang mainit na luha. Ang ikalawang linggo sa mansyon ay naging isang masalimuot na sayaw ng pagtatago at pagbubunyag. Hindi na lamang ito tungkol sa kustodiya, ito ay naging tungkol sa kung sinong tunay na nagmamay-ari sa bawat sandali ng triplets. Si Adrian ay hindi ng lalaking laging nakasara sa kanyang opisina. Ngayon, siya ay naroon sa pagkainan, nagbabasa ng bedtime stories at maging ang paghatid sa mga bata sa kanilang bagong private tutor ay siya na mismong gumagawa. Ang kanyang mga tauhan ay naguguluhan, ngunit walang sino man ang nangahas na magtanong. Isang hapon, habang nag-ensayo si Sky ng kanyang piano sa music room, pumasok si Adrian. Tahimik lang siyang nakatayo sa may pinto, pinapanood ang bawat pagdiin ng maliit na daliri ng bata sa mga piyesa. Mali ang nota sa huli, Sky. Wika ni Adrian ang matapos ang bata. Nagulat si Sky at tumingin sa kanyang ama. Hindi po, Daddy! Tama naman ito! Lumapit si Adrian at naupo sa tabi ni Sky. Ang bilyonaryo na kilala sa pagiging abala sa bilyong-bilyong dolyar na stocks ay dahan-dahang pinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng malilit na kamay ng bata. Ang musika, hindi lamang tungkol sa tama. Ito ay tungkol sa damdamin. Pakinggan mong bawat tunog. Hayaan mo ang puso mo magdikta sa susunod na nota. Mula sa pintuan, pinapanood ni Philomena ang tagpong yon. Ang kanyang dibdib ay masakit. Isang matamis ngunit mapait na uri ng sakit. Ang lalaking akala niya walang puso ay unti-unting nagpapakita ng isang bahaging matagal niya ng kinalimutan. Nakikita mo ba, Philomena? Hindi napansin ni Philomena ang paglapit ni Adrian sa likuran niya. Bigla siyang napatalon at hinarap ito. Ang alin? Ang banda sinusubukan mong ipagkait sa kanila. Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay hindi na mapang-uya. Ito ay puno ng isang uri ng pagod at katapatan. Hindi mo ba nakikita na masaya sila, na kailangan nila ako? Hindi dahil sa yaman ko o hindi dahil sa pagkatao ko. Hindi mo sila kailangang makuha sa pamamagitan ng pagpapakitang tao.
Matigas sa sagot ni Philomena, bagaman ang kanyang boses ay nangihina. Ito ay hindi palabas, Philomena. Seryosong sagot ni Adrian. Hinawakan niyang siko ni Philomena. Ang hawak na yun ay nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ng babae. Simula nang makita ko mga batang ito, may nabuo sa loob ko na akala ko ay wala na. Ang galit ko sa pag-iwan mo. Unti-unting napapalitan ng panghihinayang. Bumilis ang tibok ng puso ni Philomena. Panghihinayang? Bakit ngayon pa? Dahil ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali ko nun. Pag-amin ni Adrian, tinignan niya si Philomena sa mga mata. Ang mga kulay abong mata na dati nagpapakita ng lamig ay puno na ngayon ng isang masidi at kumikislap na pagnanasa. Philomena, hindi ko sila babawiin sa'yo para lang saktan ka. Babawiin ko sila at ikaw para itamang lahat ng mali ko. Bago pa makasagot si Philomena, tumakbo si Sunny patungo sa kanila. Mommy! Daddy! Look! We made cookies in the kitchen! Ang tawag na daddy parang punyal na tumagos sa puso ni Philomena. Tinignan niya si Adrian na ngayon ay nakangiti na ng totoo habang kinakargang bata. Sa sandaling yon napagtanto ni Philomena, ang isang buwan na binigay ni Adrian ay hindi lang isang ultimatum. Ito ay isang proseso ng pagsakop. Hindi lang sa mansyon kundi sa kanyang sarili. Nang gabing yun habang nasa balkonahe si Philomena, naramdaman niyang presensya ni Adrian sa kanyang likuran. Naglagay ito ng isang silk robe sa kanyang balikat dahil sa lamig ng hangin. Hindi mo kailangan matakot, Philomena. Malambot na wika ni Adrian. Kahit na anong mangyari sa pagtatapos ng buwan, hindi ko hayaang mawala kayo sa akin muli. Sa gitna ng kadiliman at sa ilalim ng mga bituin, ramdam ni Philomena ang paghina ng kanyang depensa. Ang bilyonaryong akala niya'y demonyo ay nagiging tao sa harap niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mahirap para sa kanyang bumitaw at umalis. Ang mansyon na dating tinuturing ni Philomena na bilangguan ay nagsisimulang magbago ng anyo sa kanyang paningin. Hindi na lamang ito mga dingding na bato at mamahaling dekorasyon. Ito ay unti-unti nang nagiging tahanan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ng mga bata, may isang anino na nakaraan na patuloy na nagmumulto sa pagitan ni Philomena at Adrian. Isang maulan na hapon, nakita ni Philomena si Adrian sa loob ng home library. Nakaupo ang bilyonaryo sa tapat ng malaking fireplace, ngunit hindi ito nagtatrabaho. Sa kanyang mga kamay ay hawak nitong isang maliit at kupas na journal. Ang journal na iniwan ni Philomena noong gabi ng kanyang pag-alis, 5 taon nang nakakaraan. Nang maramdaman ni Adrian ang presensya ni Philomena, hindi nito binaba ang libro. Dito nakasulat ang lahat, hindi ba? Tanong ni Adrian, ang boses ay rehistro ng matinding pagsisisi. Lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Ang mga gabi na umiiyak ka sa banyo habang ako ay nasa meeting o kasama ang mga kliyente. Hindi nakapagsalita si Philomena. Pumasok siya sa loob at naupo sa tapat nito. Bakit mo binabasa yan, Adrian? Matagal ng panahon nang nakalipas. Dahil kailangan kong maalala kung gaano ako kagago. Matigas sa sagot ni Adrian sabay harap kay Philomena. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng otoridad ay bakas ng pagod. Akala ko noon sapat ng pera. Akala ko kapag naibigay ko sa iyong bawat luho, mababayaran kong bawat oras na wala ako. Pero heto, nababasa kong mga salita mo at napagtanto kong wala akong kwentang asawa. Hindi mo lang ako nakikita nun, mahinang sagot ni Philomena. Para sa'yo, ako lang ang asawang naghihintay, isang dekorasyon sa iyong tagumpay. Mali ako. Pag-amin ni Adrian, sa isang iglap iniwan ito ang journal at lumuhod sa paanan ni Philomena. Ang pagluhod ng isang makapangyarihang bilyonaryo sa harap ng isang babaeng minsan niyang sinaktan ay isang eksenang hindi kailanman inakala ni Philomena na makikita niya. Simula nang makita kong mga bata, mas lalo kong naisip anong klaseng lalaki magpapabaya sa isang babaeng tulad mo. Isang lalaking puno ng insecurities na kailangang patunayan ng sarili sa mundo. Kahit ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay dahan-dahan nang nawawala. Hinawakan ni Adrian ang mga kamay ni Philomena. Ang kanyang mga palad ay mainit, naghahatid ng isang pamilyar na kuryenteng hindi kailanman naglaho. Philomena, binabasa ko to araw-araw para parusahan ang sarili ko. Para ipaalala sa akin na hindi sapat ang maging bilyonaryo. Kailangan ko maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Sa sandaling yun ang mga pader na tinayo ni Philomena sa loob ng 5 taon ay nagsimulang gumuho. Ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa.
Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng kidlat ang yumanig sa mansyon na sinundan ng sigaw ng tatlong bata mula sa itaas. Sabay na tumayo ang dalawa. Ang tensyon ng pag-amin na napalitan ng instant na instinct bilang mga magulang. Pagdating nila sa silid ng triplets, nakita nilang nakayakap ang tatlo sa isa't isa. Takot na takot sa bagyo. Mabilis na lumapit si Adrian at pinalibutan ng tatlo ng kanyang mga bisig habang si Philomena naman ay sumiksik sa gitna upang pakalmahin ang mga to. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganun. Isang pamilyang buo kahit ng mundo sa labas ay magulo. Ramdam ni Philomena ang paghinga ni Adrian sa kanyang likuran, ang paghigpit ng yakap nito sa mga bata. Sa gabing yon, hindi siya si Philomena na takot sa kanyang asawa. Siya si Philomena na nakaramdam ng kaligtasan. "Daddy, huwag kang aalis ha!" Bulong ni Shani habang nakasandal sa dibdib ni Adrian. Hindi Shani, hindi na ako aalis. Sagot ni Adrian habang ang kanyang tingin ay diretso kay Philomena. Isang pangakong hindi lang para sa mga bata, kundi isang pangako nakatali sa puso ng kanyang dating asawa. Alam ni Philomena na nakaraan ay hindi na mababago, ngunit sa gabing yon, sa gitna ng malakas na bagyo, natanto niya na ang kanilang kinabukasan ay nagsisimula pa lamang mabuo. Ang kapayapaan sa loob ng mansyon ay tila isang marupok na salamin na anumang oras ay maaring mabasag. Habang ang ugnayan ni na Adrian at Philomena ay unti-unting naghihilom, may isang madilim na puwersang kumikilos sa labas ng mga gate ng Marcos State. Si Michael Del Franco, ang pinakamahigpit na karibal ni Adrian sa industriya ng real estate, ay hindi kailanman nakalimot sa pagkatalo niya 5 taon na nakakaraan. Para kay Michael, ang muling pagbabalik ni Philomena sa buhay ni Adrian ay isang pagkakamali na maaari niyang gamitin. Nalaman niyang tungkol sa triplets, ang kahinaan na hindi inasahang nakuha ng bilyonaryo. Isang maagang umaga, habang naghahanda ang mga bata para sa kanilang homeschooling, nakatanggap si Philomena na isang tawag mula sa isang pribadong numero. "Miss Montifalco," bungad ni isang pamilyar at mapanlinlang na boses. "O dapat ko bang sabihin, Mrs. Marcos? Masaya bang buhay sa loob ng kulungan ni Adrian?" "Sino to?" Matigas na tanong ni Philomena habang kinakabahan sa tono ng boses na nasa kabilang linya. "Hindi na mahalaga. Ang mahalaga yung mga bata. Napakaganda nilang tingnan, lalo na si Sky Storm sa parke habang walang kanilang mga bodyguard na abala sa pag-aayos ng mga dokumento ni Adrian." Nalamig ang buong sistema ni Philomena. Mabilis siyang tumakbo patungo sa security room ng mansyon, ngunit bago pa man siya makarating, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang cellphone. Larawan niya ng 3 batang naglalaro sa hardin, kuha mula sa malayo gamit ang isang sniper lens. "Huwag na huwag mong lalapitan ng mga anak ko!" Sigaw ni Philomena. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot. "Gusto mo silang manatiling ligtas? Ibigay mo sa akin ang confidential files ng bagong acquisition ni Adrian na nakatago sa vault ng kanyang opisina. Meron ka hanggang mamayang hating gabi. Kapag hindi mo ito nagawa, hindi ko masisiguro kung makakauwi pa ng buo ang 3 anghel mo." Pinatay ng lalaki ang tawag. Hindi alam ni Philomena kung anong gagawin. Ang pagpili sa pagitan ng pagtataksil sa tiwala ni Adrian o ang kaligtasan ng kanyang mga anak ay isang pasaning hindi niya kayang buhatin ng mag-isa. Pagdating ni Adrian mula sa opisina, agad niya napansin ang kaputlaan ni Philomena. "Philomena, ano nangyari? Bakit ka nanginginig?" Sa halip na sagutin to, binalot ni Philomena ang sarili sa takot. Hindi niya maaring sabihin kay Adrian dahil alam niyang gagawa to ng marahas na desisyon na posibleng ikapahamak ng mga bata. Ngunit alam din niya na kung susundin niya ang banta, mawawalang tiwala ni Adrian sa kanya. Isang tiwalang kakabuo pa lamang. Sa kalagitnaan ng gabi habang mahimbing ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumangon si Philomena. Pumasok siya sa study room ni Adrian. Ang bawat takbang niya ay parang naglalakad sa mga piraso ng bubog. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang i-input ang passcode ng vault. Click, bumukas to. Sa loob ng vault, nakita niyang mga dokumentong hinihingi ni Michael. Ngunit bago pa man niya ito makuha, isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. "Akala ko ba ay nagbago ng lahat sa atin, Philomena?" Napatigil si Philomena. Paglingon niya, nakatayo si Adrian sa pintuan ng kanyang muka ay nakabalot sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng pagtataksil. "Hindi mo naintindihan, Adrian," pagsusumamo ni Philomena habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. "May panganib sa mga bata. May nakakaalam tungkol sa kanila at kailangan ko silang protektahan." "Anong panganib?" Galit na lumapit si Adrian.
kinuhang dokumento mula sa kamay ni Philomena at tinapon to sa sahig. Kahit na anong banta pa yan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa tingin mo ba, hindi ko kayang protektahan ng pamilya ko? Dahil matapang ka, gagawin mong lahat kahit na ipahamak mo. Pero mga bata, silang mawawala kapag nagkamali ka. Natigilan si Adrian. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Niyakap niya si Philomena ng mahigpit. Isang yakap na puno ng tensyon at pangamba. Sabi mo sa akin ang lahat. Utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay naging seryoso at handa nang pumatay. Kung sino man nagbanta sa pamilya ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito na higit pa sa kanilang buhay. Walang sino man ang pwedeng humawak sa mga anak natin nang hindi humaharap sa impyernong dala-dala ko. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Philomena na hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng panganib, ang kanilang pagsasama hindi nilang basta isang kasunduan. Ito ay isang alyansa ng dalawang taong handang maging halimaw para lang mapanitiling ligtas ang kanilang mga anak. Ang banta ni Michael Del Franco ay hindi lamang isang simpleng pananakot. Ito ay isang operasyon na nakaplano. Kinabukasan habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting si Adrian, nakatanggap siya ng video call. Ang nasa screen ay ang tatlong bata, nakatali sa isang abandonadong bodega. Habang si Michael ay nakatayo sa likuran nila, hawak ang isang remote detonator. Marcos, panimula ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng mapanuring tawa. Sabi ko sa'yo, huwag ka magkakamali. Ngayon kailangan natin pag-usapan ang halaga ng pamilya mo sa iyong kumpanya. Nagdilim ang paningin ni Adrian. Sa isang iglap, tinalikuran niyang kanyang mga board members at nagmamadaling lumabas ng gusali. Habang binibigyan ng direktiba ang kanyang private security team na i-trace ang signal. Sa kabilang banda, si Philomena hindi rin nakatayo lang. Gamit ang kanyang tracking device na lihim niyang kinabit sa mga bata, isang paghahandang ginawa niya simula nang makatanggap siya ng banta, natuntun niya ang lokasyon. Hindi na siya naghintay ng tulong, siya ay sumakay sa kanyang sasakyan at matuloy na binaybay ang kalsada patungo sa industrial zone ng Cavite. Nang makarating siya sa bodega, nakita niya si Adrian na nakaharap na kay Michael. Ang dalawang lalaki parang mga leon na handang maglaamusan. Bitawan mo sila, Michael! Sigaw ni Adrian, ang kanyang muka'y puno ng matinding galit. Kahit na anong gusto mo, ibibigay ko. Pero wag na wag mong sasaktan ng mga bata. Ang yaman mo'y wala ng silbi, Adrian! Sagot ni Michael habang tinututok ang baril sa direksyon ng mga bata. Ang gusto ko'y makita kang mawala ng lahat. Mawala ng kumpanya at mawala ng pamilya. Sa isang mabilis na pagkilo, sinubukan ni Adrian na sumugod, ngunit isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumamang bala sa balikat ni Adrian. Napaluhod ang bilyonaryo sa sakit. Adrian! Sigaw ni Philomena habang tumatakbo papasok sa bodega. Nakita ni Michael si Philomena. Ang ina. Tamang-tama. Habang nakatutok ang baril kay Adrian, nakita ni Philomena ang pagkakataon. Alam niyang hindi na niya kayang patigilin si Michael sa pamamagitan ng salita. Habang nakalingon si Michael kay Adrian, kinuha ni Philomena ng isang mabigat na metal na tubo na nasa sahig at buong lakas na pinalo yun sa braso ni Michael. Bumagsak ang baril. Sa kaguluhan, mabilis na tumakbo si Philomena patungo sa mga bata upang kalasin ang kanilang mga tali. Mami! Sigaw ng triplets ng sabay-sabay. Ngunit si Michael, kahit nasaktan ay bumangon at sinubukang hulihin si Philomena. Sa gitna ng pakikipagbuno, tinulak ni Philomena ang mga bata palayo sa gitna ng silid. Takbo! Lumabas kayo, hanapin yung daddy nyo! Dahil sa pagtulak na yon, nalantad si Philomena. Sinunggaban siya ni Michael sa buka at tinulak sa isang bakal na poste. Tapos ka na, Philomena! Bago pa man makapindot si Michael, sa remote isang putok ng baril ang narinig mula sa labas. Ang mga security team ni Adrian ay nakarating na. Isang balang tumama sa balikat ni Michael, dahilan para mabitawan nito ang remote. Agad na gumapang si Adrian kahit nasugatan patungo kay Michael at sinuntok to ng paulit-ulit hanggang sa mawalan to ng malay. Pagkatapos, tumakbo siya patungo kay Philomena na nakahandusay sa sahig. Philomena! Philomena! Gising! Yakap ni Adrian sa kanyang asawa. Ang kanyang damit ay nabahira na ng dugo mula sa kanyang sariling sugat. Ngunit hindi niya ito alintana. Nang imulat ni Philomena ang kanyang mga mata, ang nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Adrian. Walang yaman, walang kapangyarihan, isang lalaking takot na mawala ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nasa kanila ba ang mga bata? Bulong na tanong ni Philomena. Nasa labas na sila, ligtas sila.
Sagot ni Adrian habang hinahalikan ng noo nito. Philomena, salamat. Patawarin mo ko. Muntik na kayong mawala sa akin dahil sa kapalaluan ko. Sa sandaling yun napagtanto ni Philomena na hindi na mahalagang nakaraan. Ang sakripisyo niyang nagpapatunay na ang pamilyang ito hindi na maaring paghiwalayin ng anumang banta. Ang bilyonaryong akala niya ay malamig ay umiiyak na ngayon. Yakap-yakap siya ng mahigpit habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya. Ang silid ng ospital ay nababalot ng amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng heart monitor. Si Adrian ay nakaupo sa tabi ng kama ni Philomena. Ang kanyang braso ay nakabenda matapos ang operasyon para tanggalin ang bala. Bagamat sugatan, hindi siya umalis sa tabi ng asawa simula nang mailipat sila dito mula sa bodega. Gising na si Philomena, nakatingin sa kisame habang pinoproseso ang nangyayari. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay masakit, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay higit na matindi dahil sa mga alaala ng 5 taong inaksaya nila sa magkahiwalay na landas. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Philomena, mahinang boses. Ang sumugod, nang hindi man lang nag-iisip ng plano. Pwede kang mamatay, Adrian. Tumingin si Adrian sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Kahit na mamatay ako, Philomena, basta ligtas kayo, yun ang tanging mahalaga. Hindi sapat na mahal. Sabihin mong mahalaga kami, sagot ni Philomena. Habang tumutulong luha, bakit nung una, iniwan mo ako mag-isa? Bakit mo hinayaan na maging transaksyon ng pasasama natin? Huminga ng malalim si Adrian, isang buntong hininga na puno ng bigat ng nakaraan. Dahil natatakot ako, Philomena, sa mundong kinabibilangan ko, ang pagpapakita ng emosyon ay kahinaan. Ang tatay ko, ang mentor ko, tinuro nila sa akin na ang emosyon ang sisira sa isang empire. Kaya nung ikinasal tayo, pinilit kong ikulong ang sarili ko sa maskara ng pagiging bilyonaryo na walang kinatatakutan. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Philomena ng mahigpit. Akala ko noon ang pagbibigay sa iyo ng mansyon, ng pera at ng lahat ng karangyaan ay sapat na para maging masaya ka. Hindi ko nakita na ang kailangan mo ay ang asawa na makikinig sa iyo sa gabi. Hindi ang business partner na laging abala. Naramdaman ko na mag-isa ako sa loob ng mansyong iyon ni Adrian. Pag-amin ni Philomena. Kahit nasa tabi mo ko, parang malayo ka. Para kang isang anino na hindi ko mahawakan. Alam ko, sagot ni Adrian. At isang luha ang tumulong mula sa kanyang mga mata. Isang bihirang tagpo para sa isang lalaking tulad niya. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hayaan kang maganap ng init sa ibang lugar dahil hindi ko maibigay ang kailangan mo. Noong umalis ka, doon ko lang napagtanto na ang yaman ko ay wala palang kwenta kung wala ang taong nakakaalam kung sino talaga ako sa likod ng suit at tie. Bakit mo tinagong nararamdaman mo? Dahil hindi ko alam kung paano. Pagtatapat ni Adrian, lumaki ako na laging nakikipagkompetensya. Ang pag-ibig sa akin ay isang bagay na dapat ay earn o fought for. Hindi ko alam ng pag-ibig ay dapat binibigay ng malaya, na nahimik ang silid. Sa pagkakataong ito, walang mga lihim sa pagitan nila. Ang bawat sugat, ang bawat takot at ang bawat pagkakamali ay nailatag na. Philomena, tawag ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Nung nalaman kong tungkol sa triplets, ang unang naramdaman ko ay galit. Galit dahil ninakawan mo ko ng pagkakataon na makasama sila. Pero nang makita ko silang tatlo, nakita kong reflection mo sa kanila. Ang kabutihan mo, ang tapang mo, at doon ko napagtanto na hindi ka lang dapat ang bawiin ko. Dapat kong bawiin ang pagkakataon na maging ama at asawa na hindi ko naibigay sa inyo noon. Masyadong malalim ang sugat, Adrian, sabi ni Philomena. Bagamat hindi niya na binabawi ang kanyang kamay. Hindi basta-basta naghihilom ang 5 taon. Alam ko at handa akong maghintay. Seryosong tugon ng bilyonaryo. Kahit na gaano katagal, kahit na habang buhay. Ngayon alam ko ng tunay na halaga ng bilyong-bilyong dolyar. Ito ay ang kakayahan kong protektahan ng pamilyang ito at ang pagkakataong mahalin ka ng tama sa ikalawang pagkakataon. Sa sandaling yon, ramdam ni Philomena ang katapatan sa mga mata ni Adrian. Hindi na itong lalaking mahilig sa kapangyarihan. Ito ng lalaking handang magpakumbaba para sa pagmamahal. Ang mga araw ay matapos ang insidente sa bodega ay naging mapayapa. Hanggang sa isang gabi, ang pangarap na buhay ay muling yumanig. Si Sunny, ang bunso na may pinakamaliwanag ng ngiti, ay biglang nakaranas ng matinding lagnat at pananakit ng tiyan. Sa loob ng master suite ng mansyon, ang bawat segundo ay naging isang pasanin.
Si Philomena hindi mapakali, pabalik-balik sa kwarto ng mga bata habang si Adrian ay kaagad ng tinawag ang kanyang private physician. Ang diagnosis ay isang matinding impeksyon na nangangailangan ng agarang operasyon. Hindi maaari. Bulong ni Philomena, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga alaala ng nakaraan, ng hirap, ng gutom at ng pagpapakasakit ng mga bata ng walang pera ay bumalik. Adrian, kailangan natin siyang dalhin sa pinakamagaling na ospital. Nasa atin ang pinakamagaling na Dr. Philomena. Handa ng air ambulance. Mahinahon, ngunit mabilis na tugon ni Adrian. Inaka niya si Philomena palapit sa nakahigang bata. Tignan mo ko, hindi natin siya mawawala. Hindi ko hayaan na mangyari sa kanya. Sa loob ng ospital habang hinihintay ang resulta ng operasyon, ang dalawa'y naghihintay sa labas ng operating room. Dito, walang bilyonaryo at walang ex-wife. Ang natira na lamang ay dalawang magulang na takot na takot. Si Adrian na sanay sa pagkontrol ng mga kaganapan sa boardroom ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit siya kay Philomena at niyakap ito mula sa likuran. Siya ay lumalaban, Philomena. Mana siya sa'yo. Matapang. Bulong ni Adrian sa tenga ni Philomena. Natatakot ako, Adrian. Paano kung itong kabayaran sa lahat ng pagkakamali ko? Tanong ni Philomena habang tumutulong luha. Baka pinarurusahan ako dahil sa pagtatago ko sa kanila. Hindi. Maaring sagot ni Adrian. Hinarap niya si Philomena at tinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang pagkakamali ay akin. Kung may dapat na parusahan, ako yun. Pero hindi si Sunny. Si Sunny ay bunga ng pagmamahal natin kahit na magulong simula natin. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Sa mga sandaling yun, ang kanilang pananampalataya ay sinubok. Ang bilyonaryong minsan ay nagduda sa presensya ng may kapal dahil sa kanyang yaman ay nakita ngayong nakaluhod sa gilid ng pasilyo. Nagdarasal ng taimtim. Panginoon, kunin mo ng lahat ng yaman ko. Bulong ni Adrian sa gitna ng kanyang pagluha. Ibalik mo lang ang buhay ng anak ko. Ibalik mong saya ng pamilya ko. Nang lumabas ang doktor pagkalipas ng 4 na oras, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng isang ngiti. Matagumpay ang operasyon. Stabilize ng bata. Para kay Philomena at Adrian, ang mga salitang yun ay parang himala. Napaupo si Philomena sa sahig dahil sa labis na emosyon at agad siyang sinalo ni Adrian. Nagyakapan silang dalawa. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pagmamahal at pagkilala na ang buhay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga taong mahal natin. Kinabukasan sa loob ng kwarto ni Sunny, ang 3 triplets ay muling nagkakasama. Si Sky at Storm ay nakahawak sa mga kamay ng kanilang kapatid. Nakatayo si Adrian at Philomena sa may pintuan. Pinapanood ang tagpong iyon. Nakita mo ba? Tanong ni Adrian. Kahit na ang bagyo, heto sila. Buo. Salamat, Adrian. Sambit ni Philomena. Dahil sa'yo, nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Hindi ko na to kakayanin na mag-isa. Hindi mo na kailangan mag-isa, Philomena. Sagot ni Adrian, sabay hawak sa kamay ng babae. Dahil simula ngayon, sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, tayo na. Hindi na ex-wife, asawa, pamilya. Sa wakas sa mga pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang pagsubok na to ang naging tulay upang mapagtanto nila ng kanilang pag-ibig hindi na lamang isang alaala, kundi isang kasalukuyan na handa nilang ipaglaban hanggang dulo. Ang paggaling ni Sunny ay nagsilbing mitya ng isang bagong yugto sa buhay ng pamilyang Marcos. Ngunit para kay Adrian hindi sapat na magsama lang sila sa iisang bubong. Nais niyang linisin ang lahat ng dumi na nakaraan at simulan ng lahat sa tamang paraan. Isang linggo matapos ang operasyon, nagpadala si Adrian ng isang napakagandang gown sa silid ni Philomena. Hindi to basta damit, ito isang custom-made piece na may disenyong kahawig ng suot ni Philomena nung gabi ng kanilang kasal 5 taon na nakakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas elegante, mas buhay ang kulay. Ano to, Adrian? Tanong ni Philomena nang pumasok ang bilyonaryo sa silid, suot ang isang sharp charcoal gray suit na nagpapatingkad sa kanyang otoridad at kagapuhan. Lumapit si Adrian at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Philomena. 5 taon na nakalipas, nagpakasal tayo sa isang civil ceremony na puno ng malamig na usapan at mga dokumentong pangnegosyo. Wala tayong pangako, wala tayong ligaya. Gusto ko na baguhin yon. Dinala niya si Philomena sa hardin ng mansyon. Ang lugar na dati madilim at tahimik ay napuno ngayon ng libu-libong puting rosas at mga bumbilang nagbibigay ng mainit na liwanag. Doon nakatayo ang kanilang 3 anak,
Si Sky, Storm at Sunny na nakasuot ng maliliit na pormal na kasuotan. Nang makita ng mga batang kanilang mga magulang, tumakbo sila patungo sa kanila. "Mami, ang ganda mo po!" sigaw ni Sunny. "Daddy, are you going to marry mommy again?" tanong ni Sky na may halong excitement at pagkamangha. Lumuhod si Adrian sa harap ni Philomena. Sa gitna ng hardin, sa harap ng kanilang mga anak, nilabas ng isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong hindi lang basta brilyante. Ito ay isang three stone king, kung saan ang bawat bato ay sumisimbolo sa bawat isa sa kanilang mga anak. Philomena Montifalco. Panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyong hindi niya kailangang itago. Sa loob ng 5 taon, naghahanap ako ng kapayapaan sa gitna ng aking kayamanan. Pero ikaw lang pala ang tanging kayamanan na hindi ko dapat pinakawalan. Sinaktan kita, pinabayaan at binaliwala. Handa akong magbayad para sa mga pagkakamaling yun habang buhay. Tinignan na Philomena ang bawat isa sa kanyang mga anak at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin sa lalaking nagpabago sa kanyang buhay. Adrian, ang sakit ng nakaraan ay wala na. Putol ni Adrian, ang tanging nakaraang dadalhin natin ay ang mga aral. Ang kinabukasan ay sa atin na. Philomena, will you marry me again? Sa pagkakataong ito, sa harap ng mga anak natin at sa harap ng lahat ng pagsubok na nalampasan natin, tumulong luha ni Philomena. Hindi na ito luha ng takot o kalungkutan. Ito ay luha ng labis na kaligayahan. Oo, Adrian. Oo. Sinuot ni Adrian ang singsing sa daliri ni Philomena at hinalikan ito ng marahan. Sa sandaling yun, ang paligid ay tila naglaho. Wala ng bilyonaryo, wala ng ex-wife. Ang natira na lamang ay 2 taong muling nahanap ang isa't isa sa gitna ng gulo ng mundo. Niyakap ni Philomena si Adrian at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang mansyong ito hindi na isang gintong hawla, ito ay naging tahanan. Ang kanilang 3 anak ay sumali sa kanilang yakap, bumubuo ng isang bilog na pag-ibig na walang sino mang mapakakapaghiwalay. "Mommy, Daddy, family hug!" sigaw ni Storm, dahilan upang mapatawa ang lahat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ni Philomena na ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng takot at ang bawat luhay naging sulit. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas matatag at mas malalim ang pagmamahalan. Ang araw ng kasal ni Adrian at Philomena ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-ibig. Ito ay isang pahayag sa buong mundo. Ang St. Jude Cathedral ay punong-puno ng mga personalidad mula sa mundo ng negosyo, politika at sining, ngunit para sa magkapareha, ang tanging mga taong mahalaga ay ang kanilang 3 anak na nakatayo sa altar. Si Philomena ay nakasuot ng isang classic A-line bridal gown at ang borda ng kamay na nagpapakita ng kanyang natural na ganda at kinangnatanging isang masayang babae lamang ang nagtataglay. Nang bumukas ang malaking pinto ng katedral, ang bawat matay napako sa kanya. Ngunit ang tanging nakikita ni Philomena ay si Adrian, ang lalaking minsan ay naging kanyang bangungot at ngayon ay ang kanyang buong mundo. Habang naglalakad si Philomena sa aisle, inalala niyang bawat takbang ng kanilang paglalakbay. Mula sa masakit na paghihiwalay sa ulan, ang pagpapalaki sa mga bata sa gitna ng hirap, hanggang sa muling pagtatagpo ng puno ng tensyon at galit. Lahat ng yun ay naging mga pira-pirasong bato na bumuo sa matibay na pundasyon ng kanilang kasalukuyang nararamdaman. Pagdating sa harap ng altar, inabot ni Adrian ang kanyang kamay. Ang haplos na yun ay puno ng paggalang at debosyon. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na kagalakan. Ipinapangako ko na ang buhay ko ay ibibigay ko sa inyo. Hindi na lang bilang tagapagbigay ng yaman, kundi bilang ama na laging naririyan at asawa na laging rerespeto at mamahal sa iyo, Philomena. Sa gitna ng lahat ng pagkakamalit pagsubok, sagot ni Philomena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapusan. Pinili kita noon, pinili kita ngayon, at pipiliin kita araw-araw. Ang ating pamilya, ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang pagpapalitan ng singsing ay sinundan ng isang halik na hindi lang basta pagpapakita ng affection, ito ay isang pagtataya ng kanilang kinabukasan. Ang hiyawan at palakpakan sa loob ng katedral ay umalingaw-ngaw, ngunit sa tenga ni Adrian at Philomena, ang tanging tunog na mahalaga ay ang masayang tawanan ng kanilang 3 anak na sina Sky, Storm at Sunny. Ang reception na ginanap sa Marcos Estate ay masiglat puno ng kulay, walang formalidad na naramdaman.
Ang mga mesa ay napuno ng tawanan ng mga pamilya at kaibigan. Hindi na si Adrian ang bilyonaryong malamig ang pakikitungo. Nakita siya ng lahat na nakikipaghabulan sa mga bata sa damuhan at tumahalaka kasama si Filomena habang nagdidiskurso. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bisita ay unti-unti na nag-uuwian, tumungo ang bagong kasal sa balkonahin ng mansyon. Tanaw nilang malawak na lupain na pagmamay-ari nila. Isang lupain na hindi lang pag-aari ni Adrian, kundi isang tahanan na pag-aari ng kanilang pamilya. Akala ko tapos ng lahat nung iniwan mo ko. Wika ni Adrian habang nakayakap sa likuran ni Filomena. Akala ko magiging malungkot ng bilyonaryo na lang ako hanggang sa pagtanda. At akala ko naman, hindi ko na muling mararanasan na magmahal ng ganito. Tugon ng Filomena, sumandal sa dibdib ng kanyang asawa. Akala ko, ang pagtakas ang tanging paraan para maging malaya. Pero ang totoo, ang pagyakap sa atin na nagpalaya sa akin. Hinalikan ni Adrian ang balikat ni Filomena. Salamat sa pagbabalik, Filomena. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat din sa hindi mo pagbitaw, Adrian, kahit na gaano ko katigas noon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, ang nobela ng kanilang buhay ay hindi nagtatapos sa happily ever after. Ito ay nagpatuloy sa bawat paggising nila sa umaga, sa bawat halik bago pumasok at sa bawat pagsubok na harapin nila ng magkasama. Ang billionaire's ex-wife ay wala na. Ang natira na lamang ay si Filomena Marcos, ang babaeng nagturo sa isang makapangyarihang lalaki na ang tunay na kayamanan ay hindi nabibili ng pera. Ito ay nabubuo sa loob ng puso, sa loob ng tahanan at sa piling ng pamilyang tinuturing na buhay. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang pintig ng dalawang pusong nagtatagpo sa isang walang hanggang pangako. 3 taon ang lumipas mula nung araw ng kanilang muling pagpapakasal. Ang mansyon ng mga Marcos na dati nababalot ng malamig na marmol at tensyon ay punong-puno na ngayon ng ingay ng mga bata, mga laruang nakakalat sa sahig at ang samyo ng pagkain niluluto ni Filomena sa kusina. Isang Sabado ng umaga, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng sunroom, nakaupo si Filomena sa isang wicker chair. Habang sa pagbabasa ng isang libro, habang ang kanyang mga anak ay naglalaro sa damuhan. Si Sky ay abala sa paggawa ng isang robot mula sa mga Lego blocks. Si Storm ay hinahabol ang kanilang aso na si Apollo at si Sunny ay nakaupo sa tabing ni Adrian na seryosong nakikinig sa kwento ng kanyang ama tungkol sa mga bituin. Daddy, are we really made of stardust? Tanong ni Sunny. Ang kanyang mga matay nalalaki sa pagkamangha. Ngumiti si Adrian. Ang dating bilyonaryong madalas sumimangot sa harap ng mga analyst ay nakaupo ngayon sa damuhan. Nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Inakbayan niyang kanyang anak at tinuro ang langit. Oo, Sunny. Lahat tayo galing sa mga bituin. Pero ang pinaka-espesyal na bituin sa buhay ko ay ang pamilyang ito. Tumayo si Adrian at naglakad patungo kay Filomena. Iniwan niyang mga bata sa ilalim ng pagbabantay ng mga yaya. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang inagaw ang libro mula sa kamay ni Filomena at nilagay ito sa mesa. Hindi ka pa ba tapos magbasa? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng malambot na lambing. Halos tapos na, sagot ni Filomena habang tumitingin sa asawa. Bakit? May plano ka na naman ba? May sorpresa ako. Ani Adrian, nilahad niyang kanyang kamay. Sumama ka sa akin. Dinala ni Adrian si Filomena sa likod ng mansyon kung saan nakatayong isang bagong gawang glass house, isang garden conservatory na puno ng mga rare orchids, ang paboritong bulaklak ni Filomena. Sa gitna nito ay may isang mesang nakahanda para sa kanilang dalawa na may mga prutas, champagne at mga sariwang pagkain. Para sa ating 3rd anniversary ng ating second marriage. Bulong ni Adrian, naupo si Filomena, ramdam ang tibok ng kanyang puso na parang noong unang beses silang nag-date. Akala ko, mamayang gabi pa natin to pagdiriwang, kasamang mga bata. Ito ay para sa atin lang, Filomena. Sagot ni Adrian, kinuha niyang kamay ni Filomena, tinalikan ng bawat daliri nito. Gusto ko lang magpasalamat. Sa bawat araw, sa bawat paggising ko, ikaw ang nakikita ko. Alam mo ba sa 3 taon na ito, hindi ako nagkamali sa desisyon ko na bawiin ka. Ako rin, Adrian. Minsan iniisip ko, ano kayang mangyayari kung hindi tayo nagkita sa gala event na yon? Siguro magiging isa ako matagumpay na lalaki na may malaking kumpanya, pero sigurado ako magiging miserable ang puso ko. Pag-amin ni Adrian, ikaw ang nagturo sa akin na ang bilyonaryo hindi lang sumusukat sa net worth, kundi sa kung sinong kasama mo sa pagtanda. Biglang lumapit ang 3 bata na tila mga maliliit na sundalo na may dalang isang maliliit na cake.
Happy anniversary, Mommy and Daddy! Sabay-sabay nilang sigaw. Nilagyan nila ng icing ang pisngi ni Philomena at Adrian, dahilan para magtawanan ng buong pamilya. Sa eksenang yun, ang tawa ng mga anak, ang init ng araw sa conservatory at ang pagmamahal na nakikita ni Philomena sa mga mata ni Adrian. Napagtanto niyang isang bagay. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa pagpapakasal. Ito ay nagsisimula sa pagpapakasal at araw-araw nilang sinusulat ang bawat kabanata. Mahal kita, Adrian Marcos. Bulong ni Philomena habang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. Mahal din kita, Philomena Marcos. Sagot ni Adrian sabay lapat ng kanyang labi sa noo ng kanyang asawa. Hanggang sa dulo ng panahon. At sa ilalim ng asul na langit, habang ang pamilyang nagdiriwang, alam nilang lahat ay sila'y nasa tamang lugar na. Ang mga bituin na nakahanay, ang nakaraan ay payapa na, at ang kinabukasan ay nangangako na higit pang mga araw na puno ng liwanag. At diyan nagtatapos ang kwento ni Adrian at Philomena. Pero bago tayo maghiwalay, gusto ko lang mag-iwan ng maikling aral sa inyong lahat. Ang pag-ibig ay hindi duwag. Hindi ito natatakot magpakumbaba. Hindi ito natatakot humingi ng tawad at higit sa lahat, handa ito magsakripisyo para sa pamilya. Sabi nga nila, it takes a lot of courage to love again. Minsan, ang happy ending ay wala sa pagkakaroon ng bilyong-bilyong yaman o kapangyarihan. Nasa pagpili mong patawarin ang nakaraan para bigyan ng chance ang kinabukasan. Kaya kung may pinagdadaanan man kayong pagsubok ngayon, o kung sa tingin ninyo ay huli ng lahat, para itamang lang pagkakamali nyo'y tandaan nyo, hanggat may pagmamahal, laging may second chance. Salamat sa pakikinig sa The Billionaires, Ex-Wife and Their Triplets. Hanggang sa muli at lagi nating tatandaan, ang pinakamagandang kwento yung kwentong may puso. Ako ang inyong storyteller, si Miss Maria. Ingat kayong lahat.